Now, ang Nineveh po is actually an Assyrian city, present-day Iraq. Ang Nineveh po ay kilala sa pagiging brutal. They torture those enemies na meron sila. They are violent. Kilala sila sa pagiging oppressive. Kilala sila sa cruelty. At kilala rin sila sa cannibalism. Literal nilang kinakain ang kanilang mga kaaway. Kilala po ang Nineveh sa pagiging morally corrupt. At kilala ang Nineveh dahil po sa kanilang rebellion sa ating Panginoon. Pero itong propetang si Jonah na pinadala ng ating Panginoon para warningan ang Nineveh, imbis na sumunod, siya po ay pumunta sa opposite direction. Pinapapunta siya ng Lord sa Nineveh, pero instead na pumunta ng Nineveh, pumunta siya ng Tarshish. Ang Tarshish po ay 5 beses na mas malayo kesa sa Nineveh. Kung titignan niyo po yung ancient map, pakita mo nga yung mapa, anak, ang pinanggalingan ni Jonah ay galing po siya ng Joppa. Kung siya po ay susunod sa Panginoon, kailangan niya lang mag-travel to the east, 500 miles. Ilang milya po? 500. Roughly around 250 kilometers, parang nagbagyo ka lang. Pero ang sabi ng scripture, imbis na sumunod si Jonah, he bothered himself, and instead na mag-travel 500 miles east, he traveled 2,500 miles west to Tarshish. Kung susunod siya, 500 miles lang nakarating na siya. Pero mas pinili niya pang sumuway at mag-travel ng 2,500 miles. Kung ngayon niya yan gagawin na napakataas ng diesel. Alam niyo ibig sabihin? Mas magastos pa minsang sumuway kesa sumunod. Amen? Kasi kung mas malayo ang ruta, mas mahal ang pamasahe. So nung sumakay siya ng bangka mula sa Joppa, kung susunod siya, gagastos siya. Kasi sumunod ka man o sumuway, gagastos ka eh. Sumunod ka man o sumuway, magsasacrifice ka eh. But ang tanong, which cost are you willing to pay? Are you willing to pay the cost of obedience or the cost of disobedience? And again, to cut the long story short, he traveled 2,500 miles para makarating po siya ng Tarshish. At ang sabi ng Bible, nung nasa gitna siya ng biyahe papunta ng Tarshish, nagpadala ang Panginoon ng bagyo. Ano sabi ng scripture, gumewang-gewang ang kanilang mga bangka because God Himself orchestrated a storm to wake Jonah up. Pero ang sabi ng Bible, lahat po ng mga pasahero ng barko, sinikap nilang tumawag sa kani-kanyang Diyos. And then yung kapitan mismo ng barko, nakikiusap siya, please lang manalangin kayo sa mga Diyos ninyo. At nung nagsaliksik yung kapitan, nung binaba niya yung pinakababang parte ng barko, nakita niya si Jonah na natutulog doon sa ibaba. Kapag talaga sumusuway ka, lagi kang nasa baba. Gumising ka. Sino ba ang Diyos mo? Tumawag ka sa Diyos mo. To cut the long story short, inamin ni Jonah na kaya siya nandoon kasi sumusuway siya sa Panginoon. At sabi niya, itapon niyo ko sa dagat at hihinto ang bagyo na ito. Sabi ng scripture, ayaw gawin ng kapitan ito pero wala siyang nagawa. Nag-orchestrate siya ng palabunutan at ang nabunot na pangalan, taran, si Jonah. To cut the long story short, tinapon nila si Jonah mula sa kanilang barko, papunta sa dagat. Nasabi ng scripture, pagkatapon ni Jonah doon sa dagat, biglang huminto ang bagyo. Pag talagang sumusunod ka, pati mga kasama sa barko, naliligtas sila. Amen. Because of God's grace. Huminto. Wala sa Bible to, pero sabi ng kapitan, confirm. Siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Sabi ng Biblia, nung tinapon si Jonah doon sa dagat, ang Diyos ay nagpadala ng espesyal na isda, goldfish. Just kidding. Nagpadala siya ng isda at kinain si Jonah ng malaking isda. At si Jonah ay nanatili sa loob ng tiyan ng isda 3 araw at 3 gabi. And kung babasahin niyo po ang Jonah chapter 2 and then Jonah chapter 3, makita niyo po na nung nasa loob ng tiyan ng isda itong si Jonah, he had a moment of realization. He had a moment of repentance. At sabi ng Bible, after 3 days and 3 nights, niluwa uli siya ng malaking isda. Guess where? Sa Nineveh. Sumuway ka man o sumunod, sa Nineveh ka pupunta. Dalawa ang ruta. Gusto mo bang dumiretso na ng Nineveh? O gusto mong tumakbo sa Panginoon at ipakain ka sa isda at iluluwa ka rin sa Nineveh? Either way, kung saan ka pinapadala ng Panginoon, doon ka pa rin talaga dadali ng Panginoon. Ako po ang buhay na patotoo na kahit takbuhan mo ang pagpapastor, ang ending mo, pastor ka pa rin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang tumakbo.
You can run away from God, but you cannot outrun our God. Mas mabilis tumakbo ang ating Panginoon. At sabi ng Biblia, pagdating ni Jonah doon sa Nineveh, verse 1 ng Jonah chapter 3, and then the word of the Lord came to Jonah, highlight this part, a second time. When I was reading this again, I was amazed by our God. Kasi ang Diyos natin is so good and gracious. God did not just save Jonah's life, God wants to use his life again to be a preacher and a prophet to preach the gospel to the Ninevites. Meaning, nagkamali siya, sumuway siya, pero God did not give up on him. God gave him a second chance. And how many among you are grateful na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, nagkamali tayo, nakalimot tayo, but our God is a God of second chance. Na kung si Peter ay binigyan ng second chance, kung si Abraham ay binigyan ng second chance, kung si Moses ay binigyan ng second chance, kung si David binigyan ng second chance, kung si Jacob binigyan ng second chance, at si Thomas binigyan ng second chance, at ang prodigal son ay binigyan ng second chance, naniniwala kong ikaw at ako ay binibigyan ng Panginoon ng second chance. Third chance, fourth chance, and infinite chances. Why, mga kapatid? Because your failure doesn't cancel the calling of God in your life. Pwedeng sabihin ng Panginoon, since sumuway ka, hahanap na lang ako ng ibang propeta. Pero hindi humanap ang Panginoon ng ibang propeta. Tinawag niya uli. Hallelujah. Tinawag niya for the second time itong si Jonah. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, you will speak again. I will send you again. I will trust you again. I will restore you again. How many of you can relate to Jonah? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw si Jonah. Parang ikaw si Jonah. So God spoke to him the second time. Ano sabi na scripture? Go to the land of Nineveh. Alam niyo, ang Nineveh is one of the largest city in ancient history. Ang sabi po mismo ng mga survey, approximately 120,000 in population. Pero kung titignan mo, yung revival na nangyari sa kanilang city, ang Nineveh ang pinakahuling city na mai-imagine mong pwedeng mangyari ang revival. Because ang Nineveh ay lugar ng mga pagano. Ang Nineveh, violent, brutal, halang ang kanilang mga kaluluwa. But when they heard God's word, something supernatural happened. Kasi ang sabi ng Biblia, people humble themselves before the Lord. Ang sabi nga na scripture, if my people will humble themselves and pray, and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, forgive their sins, and I will heal their land. People humble themselves before the Lord na maging yung hari, bumaba sa kanyang trono at nagpatawag ng malawakang prayer and fasting. So today I want to show you bakit at paano nangyari na yung isang brutal, halang ang kaluluwang syudad ay nakaranas ng revival. Kasi kung ang Nineveh na cruel, ang Nineveh na masamang bansa, masamang syudad, ay nakaranas ng miracle, it is a reminder for each and every one of us na walang syudad na hindi maaabot ng mercy ng ating Panginoon. So, ano ang naging trigger point para maranasan ng Nineveh ang revival? Na hindi gumamit ang Diyos ng miracle katulad ng parting of the Red Sea. Hindi nagpadala ang Diyos ng anghel. Hindi siya nagpadala ng malaking apoy para gisingin ang kanilang mga kaluluwa. Ano ang ginamit ng Lord para mag-send ng revival sa Nineveh? Number one, makikita po natin that because revival happened in Nineveh, it started with the power of God's word. The revival happened because they literally heard the word of the Lord. Ano po ang sabi ng verse 4? Jonah began by going on a day's journey into the city, proclaiming what? Highlight this part. 40 days and Nineveh will be overthrown. Meaning, nung nilawa uli siya ng malaking isda, pagharap niya ngayon doon sa Nineveh, sa Hebrew word, 8 words lang ito. 8 word lang ang kanyang preach. Sinabi niya, after 40 days, patay kayong lahat. Wala man lang introduction, walang analogy, walang background music. Ang sinabi niya lang, in 40 days, all of you will be overthrown. In 40 days, patay kayong lahat. Which reminds me, mga kapatid, na si Jonah yata yung kind ng preacher na kung titignan mo, parang reluctant pa siya. Siya lang yata yung klase ng preacher kasi tayong mga preacher, usually pag nagpipreach tayo, gusto natin magbago yung mga taong nakikinig.
Pag nagpipreach tayo, gusto natin, magbago sila ng kanilang gawin. Pero si Jonah, parang yung dating, magbago kayo. Pero kung ayaw nyo, okay lang. In 40 days, patay kayo lahat. Amen? May kilala ba kayong preacher na ganyan? Amen? Because sabi niya lang, 8 words, in 40 days, you're going to die. Bakit? He did not want Nineveh to repent. Alam niyo po kung bakit? Because the moment that Nineveh repented in the Lord, ano yung sabi ng Biblia? Nung nakita ni Jonah na ang buong city ay nagrepent sa Panginoon at ang grace ng Lord ay naranasan ng buong Ninevites. Sabi ng Biblia, nagbago ang isip ng Diyos at imbis na tupukin sila, binigyan sila ng pagkakataon. Alam niyo po ba ang sabi ng Jonah chapter 4? Nagalit si Jonah. He became angry. Nagtampo siya sa ating Panginoon. Because para kay Jonah, this city doesn't deserve God's mercy. Ang katuwiran ni Jonah, masama sila, dapat ang maranasan nila kasamaan. That people deserve to experience fairness. Kung naging masama sila, deserve nilang mapunta sa impyerno. Question, ang Nineveh ba, deserve ba nilang mapunta ng impyerno? Yes. Pero si Jonah rin, deserve din niyang mapunta sa impyerno. But that's the beauty of God's grace. Because the grace of God puts every one of us in equal footing. Na minsan mas madali pang i-celebrate ang kapahamakan ng iba, lalo na kapag nakakalimutan mo kung paano ka unang niligtas ng Panginoon. Kapag nakalimutan kasi natin kung paano tayong pinatawad at niligtas ng Panginoon, ang dali lang nating sabihin sa ibang, deserve mo yan. At katulad ni Jonah, ayaw niyang maligtas ang syudad. Kaya ang sabi ng scripture, nung nagpipreach siya, parang wala sa puso niya. Bakit? Because Jonah knew that when he started to preach that gospel, when he started to preach that word, the word of God has a power to transform the hearts of the people. And he knows that our God is a merciful and gracious God. Ang sabi ng Jonah chapter 4 verse 2, he complained to the Lord about it. Are you still with me? Sabi niya, didn't I say before I left home that you would do this, Lord? Sa Tagalog, di ba sinabi ko na po ito, Lord, bago ako umalis, ganito nga gagawin mo? I mean, ang saya nyo. Ano sabi niya? That is why I ran away to Tarshish, because I knew that you are a merciful and compassionate God. Alam ko you are slow to get angry and filled with unfailing love. Alam ko you are eager to turn back from destroying people. Ano sinasabi ni Jonah? Ang sinasabi niya, kaya ako tumakbo, kaya ako pumunta ng Tarshish because alam ko papatawarin mo sila. Ibig sabihin, ang gusto ni Jonah, judgment at hindi revival. Buti pa yung puso ng Diyos nagbago, pero yung puso ni Jonah nanatiling matigas. Even to the point na nung nagpipreach siya, sabi niya, 40 days lang. Patay kayo lahat. Walang altar call. Walang worship team na tumugtog. Walang background music. Walang analogy. Walang emotional storytelling. But it was not the delivery of Jonah. It was not the homiletics that changed the hearts of the people. It was a very clear warning before the Lord. Nagbigay ang Lord ng warning. In 40 days, lahat kayo ay mamamatay. Walang fire mula sa langit, walang angel na bumaba, walang parting of the Red Sea, but it's all about the authority of a simple message. In 40 days, you are going to die. And then when they responded to God, hallelujah, when they heard the word of God at nag-respond sila sa ating Panginoon, naranasan ng Nineveh ang pinakamalaking revival in history. Which reminds me mga kapatid, ang kapangyarihan wala sa mensahero. Madalas ang kapangyarihan nasa mensahe mismo ng ating Panginoon. Na nabagbag ang puso ng Diyos, nabago ang isip ng Diyos, hindi dahil passionate ang nagsasalita. Nabago ang puso ng mga Ninevites dahil makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Which is a good news for every preacher out there. You don't have to be impressive, you don't have to be creative, but you have to preach the gospel of Jesus Christ because the gospel will break a hard heart. Kahit gaano katigas ang ating puso, kahit gaano katigas ang ating ulo, it only takes a word from the Lord. Because no matter how creative and impressive our sermon is, kung wala ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, baliwala ang lahat ng bagay. We are not called to motivate the people. We are not called to inspire them. We are not called to inform them. But we are called by God to preach the gospel because the gospel of Jesus Christ will bring transformation to each and every heart. Because the word of God is powerful. Everybody say powerful. Powerful. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12? The word of God is alive and active. Alive and active, hindi dead and passive. The word of God is sharper. I like that part. Sharper than any double-edged sword. Next verse. Nasabi ng scripture that it penetrates even to the dividing of soul and spirit, joints and marrow, and it judges the thoughts and attitudes of the heart. I love it. Nasabi ng Biblia,
mismo, ang Biblia is alive and active and it is sharper. Ano po ba ibig sabihin ng sharper sa Greek? The Word of God is able to penetrate with precision. With precision. I've been preaching for more than 20 years already. And I'm always amazed by how the Lord uses a simple message, divided into thousands of different ways, na kahit parang feeling ko hindi ko nasabi, ganun yung dumating sa Kanya. And I've seen this, and I've heard this countless of times. Lalapit sa akin, Pastor, marami pong salamat. Alam niyo po ba, isang salita lang yun, narinig ko po nung sinabi niyo yun. Kinausap talaga ako ng Panginoon. Tapos ako naman, sinabi ko ba yun? Pero minsan kahit hindi ko sinabi, parang ganun yung pagkakasabi ng ating Panginoon. Because alam na alam ng Biblia kung anong pangangailangan natin. Parang sharper, ibig sabihin, able to penetrate exactly what you need. That's the difference between, alam niyo sa doktor yung scalpel, tsaka ng martilyo. I mean, kung simple operation lang, gagamitan ka pa ng martilyo, di ba? Baka mamaya ito lang dapat itong buto lang na to, madamay pa yung iba eh. Pero ang scalpel, simpleng-simple pero precise. Alam ng scalpel kung saan ka guguhitan, kung saan ikakat yung laman mo. Ganon din ang Word of God. Alam na alam ng ating Panginoon na kahit ang topic minsan is about tithes and offering, minsan pag tinanong mo, ano natutunan mo, napakabuti ng Lord. Nabasa niyo na ang Diyos natin mapagkakatiwalaan talaga. Faithful talaga ang ating Panginoon. Teka lang, generosity ang topic natin, fasting ang topic natin, parang ang layo yata no? Because the Word of God has the power. It is sharper than any two-edged sword that He knows exactly what you need. He knows exactly what you need. Sino rito makakapag-testify mga kapatid na minsan pumupunta ka rito, pero parang pakiramdam mo ikaw kinakausap ng Diyos? And I've heard this so many times, Pastor, parang ako kausap mo, parang ako kausap mo, parang ako kausap mo. Lagi ko lang sinasabi, ikaw talaga kausap ni Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magturo, ikaw ang topic ni Lord today. Amen? It cuts exactly where you want it. Simple, but surgical. Na nung si Peter nag-preach, ang dating sa mga tao, it cuts their heart. You see, the Word of God cuts and breaks na tumitimo, tumutusok sa ating mga puso. That even the wicked King Josiah, he repented when he heard the word of the Lord. Why? Because the word of the Lord, kahit gaano kahalang ang sikmura ng mga Nineveh, the Word of God has the power to transform. And hindi ako magsasawang sabihin to over and over again. The Bible is the smartest book in the world. The Bible is not given to us to be just a source of inspiration. It is inspirational. It is informational. It is motivational. But what this book had na wala sa ibang libro is that this word has the power to transform your life. Everybody say transformation. So what led them to revival? Number 1, the power of the Word of God. Number 2, what led them to revival is the power of their conviction. So hindi lang nila narinig ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, na-convict ang kanilang mga puso. Verse 5 tayo. Ang sabi ng verse 5, the Ninevites believed God. Na dahil naniwala sila sa Panginoon, nag-fasting sila. Nagproklama ang hari ng fasting. Na ang sabi, all of them, mayaman o mahirap, matanda o bata, pati hayop included. Sabi mo sa katabi mo, wala kang takas. Pati hayop kasama. Ang sabi ng Biblia, nagdeklara, wala akong ibig sabihin ha, kayo lang nagbigay ng kahulugan. Okay, ang sabi ng Biblia, pinatawag ng hari ang lahat at sabi niya, magpa-fasting tayo. Why? Because, ang sabi ng Biblia, they believe God. Highlight that part. And it's interesting to me na kami mga preacher minsan, we need 50 minutes to preach a sermon. Pero minsan wala pang repentance after. Pero si Jonah, 8 words lang, and it brought the entire city to repentance. Bakit? Hindi lang nila narinig yung mensahe. Pinaniwalaan nila yung mensahe. They believed the Word of God. And because they believed the Word of God, nagbigay ito ng conviction sa kanilang puso. Look at the verse again. Hindi po sinabi ng scripture, the Ninevites believed Jonah. Hindi sinabi ng scripture na naniwala sila kay Jonah. Ang sabi ng scripture, naniwala sila kanino po? Sa ating Panginoon. Na na-amaze nga ako, parang mas mabilis pa yung pagre-repent ng Ninevites kaysa nung sumunod si Jonah. Pero that moment nung narinig nila, 40 days lang, patay kayong lahat. They recognize the truth of God's Word. And yes, yung preacher ang nagsalita, pero yung Word of God ang nagbigay ng conviction sa kanilang puso. That's why naniniwala po ako na ang conviction ay hindi emotional manipulation. When we say na-convict ako, hindi ibig sabihin you are emotionally manipulated. Naniniwala po ako ang conviction ay Diyos mismo na kumikilos, na ginigising po niya ang ating konsensya.
na for many years you are living in sin, and then all of a sudden, nung narinig mo ang word of God, kinonvict ng Lord ang puso mo, all of a sudden you realize, mali ako. Matagal mo nang ginagawa, pero there was a moment na kinonvict ng Lord ang puso mo at na-realize mo, mali ito. Tama ang Panginoon. That is the conviction. At minsan, pag kinukonvict tayo ng ating Panginoon, parang naiirita ka. Parang paulit-ulit si Lord. May mga pagkakataon bang ganun sa inyo? Pagbukas mo ng Bible nung umaga, sabi ng Lord, magsisi ka na, mahalin mo ang kaaway mo. Baka para sa iba to. Pagsakay mo ng jeep, nakita mo sa placard, love your enemy. Para sa kanila to. Because sometimes, kapag yung salita para sa atin, we keep on ignoring it. Amen? But the moment that the word of God is being preached and your heart is being convicted, marirealize mo, matagal ko na itong ginagawa. Pero I know, I just realized today, I am wrong. Mali ako. Matagal na ginagawa ng Ninevites, pero that moment, simple 8-word preaching, ang sabi ng scripture, nagrepent silang lahat. Na minsan, naiinis tayo sa Panginoon kasi paulit-ulit. Mga young people, madalas sabihin sa akin yan eh. Sinasabi nila, nanay ko, paulit-ulit. May mga nanay ba kayo paulit-ulit? Taas nga po lahat ng mga nanay nila paulit-ulit.